decide kung magtatago eh. That's, kung mag-decide siya magtago, di tuturuan ko siya kung paano magtago. Yo! Palakpakan natin to si Ping. Yung expertise mo yan eh. Di ba? Yan ang expertise. Naku, mamaya na ho natin reakan niya ang video na yan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Isa ho sa mga pinagkakatiwalaang senator ngayong mga panahon na to. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin itong press con, itong si Terry Redon, na kung saan umani ho ng negatibong mga komento sa ating mga kababayan ngayong umaga. At dito rin ho sa video na to, pinayuhan daw ho nitong si Ping Lacson, itong si Senator Bato de la Rosa, kaugnay dyan sa fake news na pinakalat nitong si Boying Remulla. Sa tingin ho natin, ramdam na rin ho nila sa Senado na talagang tinatrabaho ho itong si Senator Bato de la Rosa. At ang payo nitong si Ping Lacson Boytago dito kay Senator Bato, wag daw ho siyang magtago. Bagkus harapin daw ho niya yung mga kasong pinupukol laban sa kanya. Palakpakan ho natin itong si Senator Ping Lacson. Mantakin niyo ho mga kababayan, manggaling pa mismo dito kay Ping Lacson Boytago, yung mga katagang na yan, kataga na yan, talaga hong out of this world. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin ang ating talakayan dito kay Terry Redon. Game! For the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. So, ibig sabihin, ang sole purpose ng pagpunta ng mga nitong si Magalong at nitong si Azurin dyan sa Davao City para maipakita na mayroong problema yung mga flood control dyan sa Davao City, ganon? Anak ng Petrang Garapata, meron na ngang mga reports na itong mga Diskaya meron din ginawang flood control dyan sa Ilocos Norte. Bakit nandyan tayo sa Davao City ang dami na nagdaan ng mga bagyo wala tayong nakikitang lumubog sa ganito, rumargas ang tubig sa ganito, Davao City. Di ba? Wala Ang ibinibida ko sa social media at mga mismong ordinaryong Pilipino pa ang nagbi-video, yung mga magagandang flood control projects, yung kanilang mga kanal na kalalapad. Tipong kahit umulan ng umulan, hindi ho talaga mapupuno. Bakit itong mga pinag-aaksayahan natin ng oras, itong mga flood control sa Davao, wala naman lumulubog dyan. Ang bagyo sa Cebu, ang lubog sa Luzon, ang checking ng flood control sa Davao City. Anak ng Petrang Garapata, Congressman Redon. Nako, sama naman ho ng ugali nyo. Ibig sabihin, hindi ho talaga nila gustong tuldukan itong issue natin na to sa mga maanumalyang flood control projects. Kasi kung talagang yun ang pakay nila, dapat unahin na natin yan dyan sa Ilocos Norte. Meron palang ginawa dyan yung mga Diskaya sa Davao City, wala naman pala. Pakatokwa. Tuloy. Di ba? So, syempre, yun naman yung unang tanong Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, substandard ba ito Nako. o hindi? Natapos ba ito? Nako. Saka tayo papasok dun sa second question. Which is, meron po bang kumita? Wala po dito sa mga proyekto po ito. Okay, gamitin natin yung kanyang ika nga step by step. Merong proyekto, meron. Sinong kontraktor? SunWest. Tama ba ang pagkagawa? Hindi. Nasaan ang SunWest? Nasa Spain, nagpapahinga. Pamira ka, baka marinig ka ng amo mo, magalit siya sa'yo. Ay, hindi pa pala tapos yung kanyang ika nga step by step. Merong kumita, oo. Sino? Yung may-ari ng construction firm. Sino? SunWest. Sinong nag-divest sa SunWest? Zaldico. Nag-divest kasi base dito kay Boying Remulla, kahit nag-divest ka dito, to yung divest na yan. Huwag tayong mag-ungguyan dyan. Diba? Ang malinaw dito, may project. Okay. Sinong proponent? Si Zaldico. Sinong contractor? SunWest. Sinong may-ari? Zaldico. Tapos ang project? Hindi. Substandard? Oo. Meron bang goals? Oo. Sinong kumita? Zaldico. Nasaan siya? Sa Spain. Saan mag-iimbestiga? Davao City. Palakpakan. Balabo. Sabi ko sa iyo mahalagang mahalaga
Oh. Yung unang pagpunta ng ICI team ni General Azurin, no, nung nakaraan, to Davao City. Para makita ko talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siyasatin at magkaroon actual na paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita mo nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, Ngayon, sino pananagutin natin? Yung proponent, yung contractor, o yung kumita? Proponent, Zaldico. Contractor, Sunwest. May-ari, Zaldico. Kumita, Zaldico. Sino pananagutin natin? Hirap no, Brad? Anak ng tawa ko sa iyo. Kunin mo yung mic mo, pukpok mo sa ulo mo. Malamang sa malamang matauhan ka sa mga kabalbalan mo. this involves not just one district, it involves all the districts Yan. within Davao City. Yeah. It also involves Davao Occidental, which is, I think, Oh. what we can call the epicenter of ghost projects. Epicenter? Hindi ba yung Bulacan? Hindi ba yung Ilocos Norte? Hindi ba yung La Union? Talagang Davao City? Walang lubog? Walang flash flood? Walang baha? Davao City ang epicenter ng... Nuklukan talaga ng kasinungaling itong si Koki. Oo. Okay ka, Koki. Walang iya ka, oo. In Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of ghost projects Oo. within Luzon. Para sa Davao Occidental, Grabe, hirap na hirap tong si Izaldi ko, no? Hindi Bulacan, Davao City, Davao Occident, Davao area ang problema. Hindi Bulacan. Hindi ang mga project na ginawa ng Sunwest at Hightone. po natin makikita yun. And yeah, which is why ito po yung trabaho ng House at this point. No? Pagkatapos po nitong briefing po na ito, we will immediately coordinate with the Independent Commission for Infrastructure Yan. para mailatag dito kasi may mga nabanggit na ho silang mga particular na mga proyekto. Oh. Kung hindi pa ho ito na isasama, mahalaga maisama po itong mga dagdag tourist. Mahalaga maisama yan. Pero yung Hightone at Hightone at yaang Sunwest, pag isama yan, patakasin yung mga ano niyan, mga proponent, yung mga may-ari, yung mga nag-divest, di ba? Talagang si Koke. O, dito na tayo kay Ping Lacson Boytago. Ano ba moral lesson dito sa mga kabalbalan na to ni nitong si Terry Redon? Okay. Pagdating sa party list, wag ko kayong magboboto ng mga gago. Okay, mga siraulo, mga may saltik sa utak at mga maligibog sa pera. Yan si Terry Redon, sinibaku yan panahon ni Tatay Digong. Dahil nga, daig pa niya si Ferdinand Magellan, maya't maya meron ho siyang lipad. Okay lang kung pribadong individual ka at di ka naman nepo baby, hindi ka involved sa flood control. Lipad ka na, walang problema, pera mo yan eh. Pero kung ikaw, i-involve ka sa flood control, I mean, congressman ka, nasa gobyerno ka, diba? Tapos lipad ka ng lipad, anak ng tokwa, mag-resign ka. Anong ginawa ni Tatay Digong? Ay, makapalang mukha mo, Terry Redon ha. Ayaw mo mag-resign ha. O sinibako siya. Kaya mapahanggang sa ngayon, itong supot, galit pa rin sa mga Duterte. Ito ang kutawagin ko natin to dito sa PH Update. Trillanes 2.0 yung si Redon. At dahil dyan, punta na ho tayo dito kay Ping Lacson Boytago. Ping! Unang-una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued. I was calling him, I believe, 3 days ago. Nako. Just to give some moral support, being moral a support. former... Ano yan, cheerleader ka, ganon? Go, Bato. Go, Bato. Hindi niya kailangan yun. Ang kailangan ni Senator Bato de la Rosa ay tanggalin yung mga siraulo sa pamahalaan. Colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges because sa kanya something novel, kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang local courts. But this time around, this is more challenging for him kasi international criminal court. Well, marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman Kasi galing naman sa PNP.
But yung my own personal experience or experiences, gusto ko ibahagi sa kanya. Para lang not for Punta kanya yung manggagaling sa kanya na huwag kang magtago. Di ba ironic? Parang tawa. Paano ka magpipreach ng isang bagay na hindi mo ginawa? Diba? Nakukornian lang tayo sa mga banat na to nila. anything, Sa totoo lang. but within the bounds of the law and rules ng International Criminal Court. Hindi pa naman siya Anong bounds and rules? Wala nga jurisdiction. Anong bounds and rules ng International Criminal Court? Ano nang tawa? decide kung magtatago eh. That's, kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Yun! Palakpakan natin to si Ping. Yung expertise mo yan eh. Di ba? Yan ang expertise. Sen ba to? Dito ka kay boss mo. Ay nako, maraming magtatago dyan kay Senator Bato de la Rosa. Yan ang sigurado. Marami hong magtatago dyan ng mga Pilipino. Kahit mga ordinaryong Pilipino lang, kukup-kupin niya si Senator Bato de la Rosa. Wala namang kaso sa Pilipinas yan eh. Diba? Sino mang yung mga magtatago sa kanya, dadalhin din sa ICC, gano'n? The joke lang. Anyway, that's Hindi, all. anong joke lang. Tutuhanin mo na, Brad. Hiya ka pa eh. Yan yan ang expertise mo eh. Diba? Yan ang dyan ka kilala sa pagtatago. Turuan mo si Senator Bato de la Rosa kung paano magtago. The law enforcement authorities to look for him. It's his choice. Ang problema niya, kasi in my case, kasi local courts, applicable yung Tulyaw versus Miranda. And in essence, sinasabi doon, even if the respondent is not under legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In his case, it won't apply. So hindi under, so yung kanyang warrant of arrest will stay, probably pwede ma-archive, but nandun yun. In my case, while I was on the lam, nakapag-file ako ng mga pleadings which led to the dismissal of the case that I was facing at the time. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. First, kung less than 6 years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun ang mga limitations. Kaya kung hindi in session ng Congress, hindi ma-avail yung immunity from arrest. And yun nga, 6 years or less. But Grabe, hindi na flood control ang tanong dito kay King Lacson Boy Tago. Issue na ho nitong si Senator Bato de la Rosa. Gayong yung problema ni Senator Bato de la Rosa na yan, dumi sa kuko. Diba? Dumi sa kuko, ganun. Ganun lamang ho, kumpara sa kinahaharap natin ng problema dito sa mga ma-anomalyang flood control project. Pero talaga, itong administrasyon na ho na to, na-master ho nila yung art of diversion. Diba? Na-master ho nila yan eh. Diba? Pagka mainit ang issue sa flood control, warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Diba? we in the majority, support the pronouncement of the Senate President. As long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy. Ako po, parang meron na tayong masamang balita dito. Meron hong post itong si Sir Jason sa pagpakada akon Manong Johnny. Rest in peace, JPE. Kumpirmado na ho ba ito? Hindi ho natin alam hindi ho natin alam kung yumauna ang ika nga isa sa mga kilalang pinakamatandang individual na nasa loob ng politika ngayong mga panahon na to. Kung ganoon man, nakikiramay ho tayo dito kay sa mga na iniwan nitong si Juan Ponce Enrile at ngayon ang kanyang kasalukuyang posisyon Presidential Legal Counsel ho siya nitong si Marcos Jr. Nako. Wala na magsasalita pagka merong kudita issue. Kasi yan si Juan Ponce Enrile na tinatako niya yung mga men in uniform Galing na ako dyan. Galing na kami dyan. Make it or break it lang yan. Pagka hindi nyo nagawa dyan, kulong kayo. Ganun yan Na wag gawin dito yung arrest. Well, if it comes to that, then we will have to tackle it. And probably, kanya pa rin call yun But he can stay in the Senate premises forever. Kasi
something has to give way then. Ano? And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon na hindi lahat ng offenses, alleged offenses, no, hindi lahat ng crimes covered ng immunity from arrest. At dahil ho dyan, lilipat na ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Good! Tatlong topic. First, the budget. We all want to emphasize na pag may ganito kalaking disruption at gulo, it's such a big opportunity for real change. So on Thursday, we're going to start, di ba, with the DBCC. Kung usual na naman yung question natin na will we be able to collect enough, ano ang dollar exchange rate, ano ang porsyento ng Mindanao, Visayas, Luzon. Those are all important and valid questions. But it's not the main question. The main question Hindi na ho tayo sa segue dito kasi Senator Alan Peter Cayetano yun. Ano pa ho ba sasabihin natin? Kung ano masabihin ng mama na yan, yun na yun. Di ba? Wala na ho tayong segue dito. Oh, dire-diretso ho yung panonood nyo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na ho si PH update. Di ba mga kababayan natin? PH. Ay, ako lang mga dire-diretso yung video. Hindi mo pwede. Kasi reaction video ito. Hindi naman ho watch party to na para tayong lahat sabay-sabay manood at nakatunga nga tayo dito. Hindi pwedeng gano'n. Hindi ho ito watch party. Ang tawag ho dito reaction video. Well, kung gusto niyo ng watch party, marami naman hong vlogger dyan na nanonood lang ng video. Yung nakatanga lang na gano'n, no? Marami naman ho dyan. Pwede ho kayo dun. Wala naman masama dun. Pero tayo ho, mali ho kayo ng pinuntahang channel. Pero dahil dito, dahil si Senator Alan Peter Cayetano to, sobrang idol natin yan. Magwa-watch party tayo ho. Hindi na tayo mag-reaction video. Okay? Sen Alan, game. question is, after lumabas yung massive corruption, and let me emphasize, hindi lang po yan sa DPWH. Hindi lang yan sa infra. Whether we talk about BIR, whether we talk about pangingikel, whether we talk about mga kung saan pwede mag-build, hindi saan pwede mag-build, saan pwede mag-mining, saan hindi pwede mag-mining, how we destroy the environment, whether we talk about red tape, whether we talk about how the oligarchy we can point fingers, but instead of pointing fingers, hindi naman pwedeng everyday blue ribbon ang hearing natin, di ba? So if you have a 6 trillion peso budget, it can make real change. And when do you start? So yun yung po sa amin. We're looking at the next 25 years, no? 2026 to 2050. One of the most, ito addition ko lang to, no? One of big threats sa atin, more than 20, some say up to 30-35% of our young people are in danger of stunting. Pagka nagkaroon ng stunting or yung pagkabansot, kahit may pera ka na later on in life, apektado na yung both physical at saka mental well-being nila. So that's the first point I want to make, no? Hindi to business as usual sa budget. It's a great opportunity, 'di ba? So sa disruption na nangyayari, grabe talaga, the outrage should continue, but it should be channeled into the real change that can be done in the budget. An example, no, yung sa school building. So are we going to give the usual answers na kasi ganito kalaki ang kailangan, so 10-15 years. So why can't we make a decision? Tuloy ba ang K-12 o hindi? Kaya ba natin pondohan? So kung kaya natin pondohan, 3 years to 5 years, nandiyan na lahat ng classroom. Kung hindi, isuspend ba natin yung 2 years sa K-12? So let's make these hard decisions during the budget. The second topic, dinaanan na namin kay Senator Bato. I think all of us agree. If you look at the history of the Philippine Constitution, bunga ito ng People Power Revolution, bunga to ng mga experiences nung dating martial law na maraming mga arrest na kusan-san galing mga arrest warrant. So kailangan sa lahat ng laro may referee. Hindi pwedeng may tahanan na walang ama o walang ina. Hindi pwedeng may laro na walang referee. Ang referee, korte. So kung anuman international body, whether it's a state or a non-state, kung anuman ang magpapa-aresto sa ating bansa, kailangan may oportunidad ang korte. Number 2, kailangan ang korte masunod. So yun lang, ganun lang kasimple. Everyone can argue, but Unang-una, hindi naman I think confirm na we are on merong the right side. So can you imagine kung under pa tayo nung
ICC during the time ng Marawi siege, for example. So do you mean pag naglabas sila bigla ng arrest warrant sa ilan natin mga general or ilan sa mga matataas na, let's say, cabinet members, pwedeng isakay sa aeroplano, dalhin lang doon? What about the progressive group sa ating bansa? Remember, there was a time na nagpapatayan kapwa progressive groups. May mga mass graves na nakita. So pagka yan ay nakita, pwede mo na lang sulatan ang Pilipinas, pwede na lang mag-red notice tapos kunin mo na lang? Or do you think na parating dapat may opportunity to go to court? No? What was the third topic? Yung tanong nyo? The budget, then the fourth topic is that, of course, we're waiting for the decision dito sa Blue Ribbon Committee. Lahat naman kami nag-agree, simple lang. Ginugulo ng ginugulo ng ginugulo. We're not saying it's only one person or one group na gumugulo. Every single member of the Senate may personal responsibility yan, may responsibility sa Senate. But ang point is, ang masterminds, no? Masterminds. Remember, hindi to isang sistema ng corruption na lumaki lang. Isa po tong master plan na pinut in place nung nagsimula tong administrasyon na to na lumaki ng lumaki. So napaka-importante na luminaw kasi habang gumugulo ay hindi po matutukoy ang mastermind. Mauulit at mauulit na lang to. So continue the outrage, continue exposing, continue the investigation, but the frustration is growing because nga as we predicted from the start, may gumugulo, ginugulo, pinapalabo ang malinaw. Diba? I'll give you an example ha. Kung ay isang kumpanya ay bumabaksak kasi late parati yung mga empleyado, and then may mga uma-absent pero hindi umaamin. Pero meron pong uma-absent na matagal at nagnanakaw, so yun po ang na-reveal kasi may sistema pala yon. O, nung inimbestigahan, sinabay-sabay na lahat. So, syempre, lahat ng mali gusto nating imbestigahan. Pero pag sinabay-sabay mo, magsasara yung buong korporasyon, di ba? Kaya ganun nangyayari sa ating bansa. In every city, municipality, barangay, district, province, may magkakalaban. And everyone wants to point sa kalaban nila for doing something wrong. Sinabi na nung ilan mga political activists, analysts, yung iba pong mga influencers, this is all about 2028. So many people want to knock out their opponent already now because no one will vote for corrupt people, especially at this point in time. Diba? And may panahon para dyan. Kasi nga, pag nagawa mo na yan, on the record na yan, kahit papano, lalabas yan. But the question is, do you want to get to the bottom of this scam? Diba? And do you want to show the Filipino people na hindi pwedeng ganitong pangloloko? Naloko na tayo magpapaloko ba tayo ulit, di ba? So, yun lang, I'll stop there kasi maraming details yung hearing. We didn't talk about the hearings of the details of the hearing, but yun nga ang pinag-uusapan namin lahat. Given na may budget, and we'll have to pause and finish the budget, how do we fix the direction of all of them? Yung ICI, yung Blue Ribbon Committee, DOJ, Ombudsman, kasi nga, nawe-weaponize pa rin kahit papano, wittingly or unwittingly. Sir, nakausap niyo si Senator Bato? No, hindi, not today. Hindi ko, actually, from the day na lumabas until today, ako hindi ko nakausap. Parang sa minority, parang I think yung lawyer lang nakausap nung iba. Ano may advice niyo, sir, sa kanya? Just in case na ma-confirm na meron preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi hindi to nauna na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And kung may debate man, no, kung applicable sa kanya yung extradition rules o hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, di ba? Yun lang ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, dictatorship na tayo. Sir, hindi niyo papayagan, sir, na mangyari yung nangyari katulad kay dating Pangulo? Well, pag sinabi mo kasing hindi papayagan, it's a question of authority and power, di ba? So, siyempre, kanino ba susunod ang mag-aaresto police? So, the question is doing what is right. So, when there is a question this big, what's right is is there a danger in waiting and letting the court decide? Di ba? Unlike President Duterte, sabi nung iba, baka maging emotional, baka mag-people pa. I don't know. Ang daming baka, ang daming kaya dapat hulihin ka agad. But kay Senator Bato, if he is detained or he's arrested here,
and even given bail and then i-decide ng korte, may danger ba kahit kanino? So Sir, yung sabi NG po- petition, kailangan bang antayin muna bago mag-decide yung government? Yeah, I don't want to go into the details nga kasi detalye na yan ng abogado ni Senator Bato at saka ng International Criminal Court. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang magde-decide? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. Rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sir, yung extradition daw, ang sabi, kung state to state, okay. Pero ito, sir, court to eh. International Okay, so court. Pilipino ka, kinukuha ka sa ibang bansa, wala kang tatakbuhan, kawawa naman tayo. Kawawa naman tayo. 'Di ba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. So, yung- Tignan nyo yung history ng Philippine Constitution. Before the 1987 Constitution, kung saan nanggagaling ang arrest warrant. Kaya, except for certain strict exceptions, halimbawa sa Bureau of Immigration, na kapag pumapasok yung foreigner, pwedeng arestuhin ng BID, hindi ka pwede mag-aresto ng walang pahintulot ng korte. So kung may arrest warrant galing saan man, hindi ba ang pinaka-logical? Kayo ang mag-isip, kayo ang inaaresto ngayon. Let's say, kinover nyo yung drug war. May nag-testify ngayon na hindi ordinaryong media yan, yan ang nagtuturo. Yan ang nagsabing patayin yan si ganito, patayin. Hindi ka pwedeng pumuntang korte. Pero international court to, sir. Tapos pumunta sa lower It's- court, it's- sa local court. It doesn't work that way. That's completely wrong. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan yung international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. We have a Philippine government. That's totally, kung sino man ang analyst na nagbigay no, na mas mataas ang ICC, walang po yun, walang basis in law. So, sir, It's the local unlike yung di ba, yung RTC is higher than the MTC, CA is higher, but that's all local courts. Sa international, you have to give your consent. That's why even sa international tribunals, kailangan that's why the US is not part of the ICC. Kasi they did not give their consent. Senator, waiting for... Sabi niyo, hindi pa nakakausap si Senator Bato. Yes, hindi pa. Yes. Walang kasi siya ngayon. Would you advise him against hiding? Ang hirap magbigay ng advice sa sitwasyon, but I think the main advice should really be to our leaders, which is have faith in the Philippine criminal justice system, have faith in our courts. Kasi in the end, I might like or I might not even like yung decision ng korte. Baka nga sabihin ng korte, it's valid and send him there, then ibang debate naman yon. But sa akin, dun pa lang ako sa debate na pag nag-disagree tayo, sino magde-decide? So, for example, na disagree ako na pwede kayong mang-interview dito, lumabas na kayo ng Senate. Even if I was Senate President, ganun na lang ba yon? Di ba walang referee, walang arbiter, walang plenary, or walang korte na pwedeng magtanong? So, pag sinabi ko sa inyo na ngayon na bawal na cellphone sa Senate, at tingin yung labag yan sa freedom of the press, can't you not go to court? Di ba? Sinabi sir na pagtiwalaan yung ating justice system, that means what surrender si Senator Bato. No, it's not about surrendering eh. Kasi option naman nila na hindi nila ipadala kagad eh. Option naman nila i-surrender sa court natin eh. Sila naman namimili kung saan nila dadalhin. Kaya nga ginagamit yung word na kidnapping. So kung alimbawa ako, hinuli mo ako ngayon, dinala mo ako sa bahay mo. Hindi ako sinurrender sa bahay mo. 'Di ba? Pero kung meron kang kahit anumang papel, sa korte mo ako isusurrender or at the very least sa police, tapos yung police doon ako dadalhin. So yun po ang alangan talaga sa akin na may sistema tayo sa bansa na kahit sino pwedeng damputin na lang. Tapos kusan itapon. The world will continue to progress. There will be a lot of international tribunals. There can be you're talking about the International Criminal Court. What if we have an ASEAN Criminal Court? What if we have an Asian Criminal Court? What if we have a Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia Criminal Court? Yung ibig sabihin, kahit anong warrant na lang, hindi ka na pwedeng pumunta sa korte mo tapos ipapadala ka na lang doon. You have to look at all the possibilities here. So nangyari na
nung nangyari kay President Duterte. Yung mga antay kay Duterte, natutuwa. Yung mga gusto kay Duterte, nalulungkot. Did it help us as a nation? Did it provide jurisprudence? Did it give us wisdom? May guidance ba? Ngayon kay Bato, meron tayong chance. Hintayin natin kung ano sabihin ng korte. Kung kailangan natin pabilisin yung korte, pabilisin natin. Makiusap tayong bilisan nila. So sir, option ba na gawin niyang sanctuary yung Senate habang hinihintay ko nito sabihin ng korte? I would say na sana hindi na. Kasi ang kailangan mo ng sanctuary pag may extraordinary, di ba? So katulad ng mga kasama natin, di ba, na sorry, nasa dulo ng dila ko yung pangalan. Remember panahon ni President GMA, sila Teddy Casino, hindi rin lumabas ng house kasi hindi maaresto. Kasi nga extraordinary yung sitwasyon. Why create that situation? So if they think that they should arrest him, arrestuhin nyo, dalhin nyo sa police, dalhin nyo sa korte, let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman, then let him have his day in court. Kasi pag dito magkaka-tension pa tayo eh. 'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy, our freedom, our sovereignty. So ang pinag-uusapan na dito, ang isang Pilipino ba, kaya lang naman tayo nagiging emotional kasi either gusto nyo o hindi natin gusto si Bato eh. Pero sabi mo si Juan de la Cruz, tanggalin niyo lahat ng pangalan ha. Si Juan de la Cruz ay may warrant ngayon galing sa abroad. Pwede bang kunin na lang at ipadala doon? I think any lawyer in their right mind or law student will say, sandali lang, dapat may korte muna magsabi kung valid yun o hindi. So sir, wala kayong communication pa? Wala pa. Kay Senator? Saan ba to? Mag-effort ba kayo na staff? Ay, open lang kami and I think yung staff naman nila nandito. But usually kasi ganyan, it's not really a Senate matter. It's between him and his lawyer. But yung prayers at kung anuman support and of course advocacy. Diba? So, nung nagtanong kayo, hindi naman namin iniilagan yung mga questions. Sir, regarding dun sa hearing on Friday, considering sabi niyo nga mastermind, babalik ko si Senator Ping as chairman of the committee ng Blue Ribbon, and then sa Friday, invited si dating Speaker Romualdez, Yeah. si Salvador, We're- and then 17 Congress. Hopefully, magkaroon kami ng pagkakataon bukas at Thursday makapag-usap ulit ng minority. Gahon lang sa time ngayon. At yun nga, hindi kami kompleto. Tatlo ang wala. Tatlo ba? Dalawa. Ang wala. Dumating si Sen Bongo, so dalawa yung wala. But yun nga, we just agree in the principle na we have to go after the masterminds. And yung frustration, we feel the frustration of people. 'Di ba, na we feel the outrage and tama na lumalabas nga yung mga corruption, pero yung panggugulo nung mga linya. So the question really, remember, hindi naman dapat primary ang Blue Ribbon eh. And remember, yung ICI biglaan binuo yun. So marami talagang, so let me put it this way, kaisa kami with you in trying to find the perfect solution for this gruesome crime. 'Di ba? So hindi kami satisfied sa takbo of how we as a nation are handling this massive corruption scandal. This is a syndicated, systematic, hindi to yung corruption na lumaki lang, 'di ba? Sinindikato to. So kailangan matukoy tapos matibag yung sindikato. Sir, kung si Senator Bato chooses to stay here, can he be arrested? I don't even want to go there muna because nga sa dami ng problema, isang malaking problema, credibility ng ating leaders. So do we want the debate to be whether pwede siyang hulihin dito o hindi? I'd rather the debate be simple, have his day in court, 'di ba? And hindi pa naman siya nag-intimate na dito siya. Kasi alam mo, yung sa akin yun, 'di ba, yung argumentum ad absurdum. You always bring the argument to the absurd eh. Para lang mapag-aralan mo. So halimbawa, nandito siya. How long? And then, hindi ba dadating yung time na magbobotohan? Hindi ba yung public opinion nag-iiba? Hindi ba yung decision, pag nag-decision ng korte laban, magbabago ba? So, magiging absurd masyado yung sitwasyon eh. So, I'd really rather that Malacanang, the DOJ, all of our authorities agree na in the end, korte ang magde-decide, then let the court decide. Sir, may nagbalitaan ba kayong coup daw uli against Basta't naman nag-break tapos may balikan, parating pag-uusapan because nga sa 24 members, 'di ba?
siyam kami, and then yung outside environment, di ba? But having said that, usually pag maingay yan, wala yan. Usually. So, wala namang attempt na ano. Ay, people always talk about it. Everyone in the minority wants to be in the majority, di ba? Everyone thinks they can do a better job. But ako, focused ako na may job ang minority ngayon. And I think our biggest job now is to give better ideas for the budget. Hindi to renewal to. Hindi to ordinary lang na parang let's do it better. Hindi, let's redo everything. So, yung minority will actively participate sa Yes, budget yes, deliberation. yes, yes. At kahit dun sa Blue Ribbon Committee hearing para maganda yung direction. Yes. Pero syempre, hindi naman kami lahat member at the same time. So, magde-delegate din kami. Thank you. Thank you, everyone.